Samantala, tiniyak ng Senado na walang pagbabago sa timeline kaugnay sa pagpasa sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ito ay sa harap ng pagpapalit ng mga kalihim ng Department of Budget and Management at ng Department of Finance na may mahalagang papel sa pambansang pondo. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Magbubukas ang ikatlong araw ng budget deliberation sa Senado na iba na ang uupong officer in charge ng Department of Budget and Management. Ayon sa bagong upong DBM OIC, bagamat ikinagulat niya rin ang pagkakatalaga sa posisyon, handa siyang gampanan ito. I was told only before she leaves. I was told that she didn't be all because she will attend something in some meeting. So I was told na ako daw pinadala niyo pangalan. Are you ready to be OIC? Well, matagal na tayo sa cooperative ng DBM, I guess. We will, para sa bayan natin. Sabi naman ni Senator Win Gatchalian, sponsor ng 2026 General Appropriations Bill at chairman ng Committee on Finance sa Senado, walang direktang epekto ang pagpapalit ng gabinete ng Pangulo sa budget debates. Pero uupuan nilang muli ni OIC Toledo ang panukalang budget. Kailangan umupo kami dahil yun na nga, no, dahil hindi naman siya ang nag-submit nitong budget, si Secretary Mina. So marami doon ay decision ni Secretary Mina. So I have to sit down with him and tingnan natin kung ano yung magiging changes. We just need to adjust a little bit, no, dahil lahat ng nung sinabit yung NEP, ang DBM Secretary ay si Secretary Mina. No? So at lahat along the way, Secretary Mina. So syempre ngayon iba naman ang decision ng bagong nakaupo. So yun ang kailangan adjustment na dapat naming palampasan. Hindi naman magbabago ang timeline. Inaasahan pa rin nilang matatapos ito ngayong buwan. Pero posibleng mag-extend ang deliberations ng isang araw. Wala tayong adjustment sa timeline. Mag-extend lang tayo ng 1 day. Instead of 27 to 28 tayo matatapos. So yun lang naman. The rest on track tayo. Nangihinayang naman si Gatchalian sa naging mga pagbabago sa gabinete, lalo na ang pag-alis ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman. Pati na rin ang pag-akyat ni Finance Secretary Ralph Recto bilang bagong ES. Pero call pa rin naman anya ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay malaking bagay sa finance, pero kakailanganin yung kanyang serbisyo sa Malacanang, no? So force prerogative yan ng ating Pangulo. Pero nahihinayang ako kasi dami niya nang nagawa sa Department of Finance, mga reforma sa BIR, BOC. So nakakahinayang rin. Nahihinayang rin ako kay ES Bersamin, no? Dahil nakatrabaho ko siya, very professional, napakabait at ang kanyang pasensya mahaba. Nakakahinayang na wala na siya sa government. Samantala, si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson naman binanatan ang mga paratang ni Senator Amy Marcos sa peace rally kahapon ng Iglesia ni Cristo laban sa Pangulo at sa First Family. Aniya, napaka-un-Filipino ang banat niya dahil ang away magkapatid ay hindi dapat inilalahad sa harap ng daang-libong tao sa Luneta. Pwede din naman anyang gawin ni Amy ang mga paratang sa ibang forum at hindi sa harap ng libu-libong tao. Malinaw rin anya na iisa lang ang motibo rito ng senadora kundi politika. Wala pa namang sagot si Senator Amy Marcos sa banat ni Senator Lacson. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.